Sa taas ng 10,000 talampakan sa karagatang Pasipiko, isang pares ng matutulis na itim na hugis ang humahati sa malamig at madilim na hangin ng gabi. Ito ang F-100 at 17 Nighthawk, ang pinaka-advanced na attack aircraft ng militar ng US, at isinasagawa nila ang kanilang unang combat mission. Hindi pa rin natutuklasan ng mga Nighthawk habang mabilis silang lumalapit sa Rio Hato Military Airfield. Sa gitnang Panama, ito ang pangunahing base ng Panamanian Defense Forces o PDF, ika-6 at ika-7 rifle companies. At binubuo ito ng ilan sa pinakatapat at mahusay na sinanay ng mga sundalo sa buong bansa. Disyembre 20, 1989 at ito ang pambungad na yugto ng Operation Just Cause, isang misyon na mahigit isang taon ng pinaplano. Binigyan ng mga piloto ng F-100 at 17 ng gawain na kasing tiyak at eksakto ng kanilang disenyo. Hindi sila inutusan na patay ng mga tropa ng PDF, kundi bigyan sila ng matinding takot. At meron silang perpektong kagamitan para sa trabaho, dahil bawat eroplano ay may dalang napaka-eksaktong 2,000-pound BLU, isang zero-sham penetration bomb. Nasa high-tech na cockpit, nakatutok ang mga piloto sa infrared screen habang nilalapitan ang mga target. Hindi sa barracks ng PDF nakaistasyon ng tropa, kundi sa dalawang bukas na parang sa labas. Simple lang ang plano. Ihulog ang bomba sa malapit na parang para iwas malalaking kaswalti. Ngunit, magdudulot iyon ng malakas na pagsabog na maaring makahina, makabingi, at magdulot ng matinding kalituhan sa mga sundalo. Dahil dito, mas madali para sa tropang Amerikano na kontrolin ang sitwasyon at bawasan ang pagdanak ng dugo. Habang papalapit ang mga piloto sa target, may napansin silang kakaiba. Biglang bumalot ang malalakas na hangin sa lugar. Kaya ilang segundo lang ang mga piloto para ayusin ang ruta ng paglipad. Ang Nighthawk ay lumihis pa kaliwa at ibinagsak ang kargamento mga 60 yarda mula sa barracks na dapat ay target na ibang eroplano. Nang makita ng pangalawang piloto ang gulo sa plano, lumihis siya pa kaliwa at inihulog ang bomba, mga 300 yarda mula sa orihinal na target ng unang piloto. Sumabog ang mga bomba. Sumirit pataas ang apoy at lupa. At kumalat palabas ang alon ng pagsabog. Imbes na patulugin ang ika-6 at ika-7 kumpanya, kabaliktaran ang nangyari. Binigyan lang ng US ang PDF ng pinakamatinding wake-up call na matatanggap nila. Sa barracks, nagulat pero alerto ang mga sundalo habang inaabot ng mga sundalo ang kanilang mga rifle habang naghahandang sumugod ang unang tropang Amerikano. Opisyal na nagsimula ang pagsalakay at target si General Manuel Antonio Noriega na dati nilang pinapasweldo. Higit 20 taon ng asset ng CIA, si Noriega bilang impormante at tagapamagitan ng intelihensya. Mahigpit niyang binabantayan ang mga komunistang personalidad at kilusang kaliwa, nagbibigay ng impormasyon at tumutulong sa operasyon ng Amerika sa reyon. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 80, nagbago ang lahat at naging suwail ang asset. Nang maging de facto pinuno ng Panama noong 1983, 83 unti-unting ginawang narco-kleptokrasya ni Noriega ang bansa at nakipagkaibigan sa Medellin Cartel ng Colombia. Tumatanggap siya ng suhol at bahagi ng ilegal na kita. Ginawa niyang daanan ng cocaine at iba pang droga ang Panama Canal. Ang dating pinagkakatiwalaan ng Washington ay naging diktador, kinansela ang halalan at pinakawalan ng Dignity Battalions laban sa sariling mamamayan. Marahas na pinigilan ang kanilang karapatang magprotesta. Noong Disyembre 15, 1989 opisyal niyang idineklara ang estado ng digmaan sa pagitan ng Panama at US. Ayon sa Washington, dapat nang alisin si Noriega. Pero para magawa yon, kailangan nilang dutasin ng tila imposibleng estratehikong problema dahil ang Panama ay hindi basta-bastang larangan ng labanan. Isa itong makitid at napakahalagang piraso ng lupa na tahanan din ng napakaraming Amerikanong mamamayan. 35,000 sila kung tutuusin. Libu-libong tauhan ng militar ng US at ang kanilang mga mahal sa buhay ay nakakalat sa sona ng kanal ng bansa. Kadalasan ay ilang yarda lang ang layo mula sa pinakamalapit na PDF barracks. Alam ni General Maxwell Turman, pinuno ng Southern Command at namuno sa pagpaplano ng Operation Just Cause, kung gaano kabilis lumala ang sitwasyon at maging isa sa pinakamalalang hostage crisis sa kasaysayan ng Amerika. Kung dahan-dahan lang ang pagpapalakas ng militar ng US, mapapansin ito ni Noriega at maaring gawing kuta ang bawat hotel, paaralan at checkpoint sa kanal sa isang utos. Kukuhain ang libo-libo o 10,000 libong Amerikanong lalaki, babae at bata bilang bihag
at gagawing panangga para pilitin ang US umatras. Hindi ito maaring payagan ni Thurman. Hindi pwedeng karaniwan ng pagsalakay. Dapat ito'y mabilis at nakakagulat. Isang malakas at matinding bigwas kung saan tatamaan ng Amerika ang Panama ng sobrang lakas at bilis na mawawala agad sa eksena ang PDF. Bago pa man makapagbigay ng kahit isang utos si Noriega sa kanyang layunin, sinimulan na ni Thurman buuin ang kanyang plano. Disyembre 16, 1989. Ito ang gabi matapos ideklara ni Noriega ang digmaan. Mga alas 9 ng gabi, 4 na Amerikanong opisyal ng militar ay papunta sa hapunan sa Marriott Caesar Park Hotel sa sentro ng Panama City. Wala silang armas at nasa pribadong sasakyan. Sa checkpoint sa labas ng PDF headquarters sa El Chirrillo, Panama City, pinatigil ang sasakyan ng mga Amerikano at pinalibutan ito ng galit na mga sibilyan, kaya natakot ang mga opisyal para sa kanilang buhay. Tumataas ang tensyon at umiinit ang mga ulo. Tinangkang tumakas ng mga Amerikanong opisyal at nagpaputok ang mga sundalo ng PDF. Tinaman sa likod si unang tenyente ng Marines Robert Paz nang pumasok ang bala sa likod ng sasakyan. Tinamaan din ng bala sa paa ang kapitan ng Marines na nagmamaneho. Dinala agad ng mga Amerikano si Paz sa Gorgas Army Hospital habang tumatakas at doon siya idineklarang patay. Sa gitna ng kaguluhan, isang miyembro ng US Navy SEAL at ang kanyang asawa na nakasaksi sa pag-atake ay kinaladkad at binugbog ng mga tropa ng PDF. Nauna nang kumilos ang Panama at para sa Washington, hindi ito maaaring palampasin ng walang parusa. Inutusan ni Pangulong George H.W. Bush. Ipagpapatuloy ang Operation Just Cause sa Panama at hindi ito magiging katulad ng mga dating pananakop. Hindi magfo-focus ang US forces sa harapang atake o unti-unting lakas. Ang buong operasyon nito ay idinisenyo based sa konsepto ng sabayang pag-atake, maraming pag-atake mula sa iba't ibang panig na sabay-sabay na mangyayari sa eksaktong parehong oras. Alas 1 ng madaling araw, noong Disyembre 20 oras, 27 target ang natukoy. Kabilang dito ang mga paliparan, PDF base, sentro ng komunikasyon at kuta. Alam ng US na mas malakas ang kanilang militar kaysa Panama. Pero hindi lang lakas, kundi bilis din ang kailangan sa misyong ito. Kailangang salakayin ng mga puwersa ang maraming mahalagang sentro sa buong bansa nang walang pagkaantala upang hindi makaganti o makarespond ang PDF sa kahit anong paraan. Nagpadala ang US ng malaking pinagsamang puwersa mula sa Army, Navy, Marines, Air Force at Coast Guard. Mangunguna ang elite units tulad ng Delta Force at Navy SEAL, suportado ng ika-75 Ranger Regiment at ika-5 Infantry Division. Malaki at sabayang pag-atake ito. Kapag may drop zone na nalampasan o naantala ang raid, magkakaroon ng oras ang PDF magkaisa at biglang tataas ang bilang ng mga sibilyang masasawi at masasaktan. Ang misyong ito, na pinakakomplikadong airborne operation mula ikalawang digmaang pandaigdig, ay hindi pwedeng kumalya. Disyembre 20, 1989 at 89 alas 12:45 ng madaling araw, 15 minuto bago ang H-hour. Bago magsimula ang pangunahing operasyon na Just Cause, kailangan munang gawin ang mas maliit ngunit mahalagang Operation Acid Gambit. Ito ang pinakasensitibong bahagi ng plano ng pananakop at buhay ni Kurt Muse. Isang Amerikanong lalaki ang nakataya. CIA asset siya na namuno sa lihim na grupong The Voice of Liberty para pabagsakin si Noriega. Sa pamamagitan ng propaganda at mga lihim na transmisyon sa radyo, umasa si Muse na magpasimula ng pag-aaklas laban sa diktador ng Panama. Ngunit nahuli at naaresto siya ng mga autoridad noong 1989 at 9 na buwan siyang ikinulong sa kilalang karsel modelo na bilangguan. Sa isang maliit na selda, naroon si Muse at ayon sa intelihensya, si Noriega mismo ang nagpalabas ng dead man switch na utos na ipapatay ang Amerikanong yon. Kapag may nakita silang senyales ng pananakop o pag-atake ng US, agad ipapatupad ang pagbitay kay Muse. Agarang at matinding pagganti kahit sa bahagyang senyales ng aksyong militar laban sa Panama. Pero hindi papayag ang US doon. Sa mga minutong papalapit sa HR, 4 na Little Bird helicopter ang lumipad sa ibabaw ng mga bubong ng lungsod ng Panama. Sa mga helicopter ay may Delta Force operator, ilan sa pinakamahusay na mga tauhang militar sa mundo. Hindi sila bumaba sa kalye, kundi sa bubong ng kulungan, binasag ang pintuan sa bubong gamit ang pampasabog bago bumaba sa selda ni Muse. Doon, may gwardyang inutusan na patayin si Muse kapag may sumubok sumagip. Napatumba siya ng Delta operator bago niya makuha ang armas. Pumasok ang grupo.
Binaril ang kandado ng selda pero hindi ito nabuksan. Pagkatapos, gumamit sila ng maliit na pampasabog para pasabugin ang pintuan. Inabot nila kay Muse ang isang set ng body armor, ballistic helmet at ilang goggles. Bago siya sinamahan pakyat sa bubong at isinakay sa isa sa mga little birds. Nakatakda na sanang lumikas at bumalik sa base. Ngunit biglang may sakunang nangyari. Alam na ng mga sundalong PDF ang sitwasyon at hindi nila papayagang makalayo ang US forces na hindi lumalaban. Habang ang kanilang bihag ay nagpapaputok ng lahat mula sa mabibigat na machine gun hanggang rocket-propelled grenades, pinakawala ng mga puwersa ng PDF ang impyerno laban sa mga Amerikano. Tinamaan ng helicopter na sakay si Muse. Umuuga at nawalan ng angat. Biglang bumagsak sa kalsada. Sa ibaba, bumagsak ito sa lupa at bumangga sa kalapit na gusali. Maraming nasugat ang Delta operator. Buhay pa si Muse nang hilahin siya mula sa guho. Nagmamadali silang dumaan sa madidilim na eskinita, nagtago, nagtayo ng depensa, at nagbigay senya sa gunship gamit ang infrared strobe light. PDF. Papalapit na ang mga tropa sa kanilang pwesto. Paubos na ang bala. Mukhang ilang minuto na lang at mawawala ng grupong ito ng mga Amerikano. Bago bumagsak ang perimeter, sumugod ang 100 at 13 armored personnel carrier mula ika-5 Infantry Division, binasag ang harang ng mga Panamanian at nilinis ang eskinita gamit ang 50 caliber na suppressive fire. Para mailigtas si Muse at Delta Team, pumalya ang deadman switch at malapit nang maranasan ni Noriega ang buong lakas ng militar ng Estados Unidos. Kung gusto mong ganitong antas na detalye tungkol sa militar, i-like ang video at pindutin ang subscribe button. Sa ngayon, ito ang pinakamainam na paraan para patuloy naming maibigay sa inyo ang mga totoong military breakdown na ito. Nagsimula na ang malawakang pananalakay sa Panama. Sa buong bansa, ang mga elite na grupo ng mga Amerikanong sundalo ay sinasakop ang kanilang mga target. Nagtatrabaho upang makamit ang iba't ibang layunin, kabilang ang pagpaparalisa sa PDF at pagpapatigil sa mga network ng komunikasyon ng bansa. Ngunit may isang layunin na maaring mas mahalaga pa kaysa sa iba. Isang target na pinakamahalaga sa lahat, si Noriega mismo. Hindi siya dapat makatakas at may 48 Navy SEAL na papunta sa baybayin para siguruhin yon. Ang target nila, Punta Paitilla Airfield, ay isang paliparan sa baybayin ng lungsod ng Panama, kung saan naroon ang pribadong jet ni Noriega, isang 1,900 at 80 Learjet 35. Alam ng US na hindi tatagal si Noriega kapag nagsimula na ang putukan, kahit matigas ang kanyang dating. Kung masisira ng silang jet, hindi na mangyayari yon. Mukhang simple ang misyon, pero naging komplikado dahil sa limitasyon ng mas malaking operasyon. Ayaw lang ng mga komandante ng US na bumbahin o sirain ang kaliparan, gusto nilang manatiling buo ito para magamit pa sa hinaharap. Ibig sabihin, hindi agad pwedeng magpadala ng AC-100 at 30 Spectre gunship o magdemolisyon doon ng Navy. Inutusan ng mga SEALs na gumamit ng pinakamababang puwersa para hindi magamit ang eroplano. Kailangan nilang pumasok, sirain ang jet, para hindi makalipad, gaya ng pagbabaril sa gulong o pagputol ng control wires, at umalis agad ng tahimik. Palihim na lumapit ang mga SEAL sa paliparan mula sa tubig at sumampa sa gilid ng runway. Maliwanag ang paliparan at maraming armadong gwardiya ng PDF na handang magpaputok. Nahuli sa bukas na lugar, kitang-kita ang mga SEAL sa liwanag ng runway. Nagpapaputok ang mga tagapagtanggol ng Panama mula sa madidilim na hanggar na iniipit ang mga Amerikano sa isang nakamamatay na lugar ng putukan. Maraming SEALs ang nabaril. Hindi na mahalaga ang tuntuning, gumamit lang ng pinakamababang puwersa. Ngayon, walang limitasyon at isang SEAL ang nagpaputok ng 80 anti-tank rocket sa jet ni Noriega para siguraduhin hindi ito makalipad. Pagkatapos makamit ang layunin, nagbantay ang mga SEALs hanggang dumating ang dagdag na puwersa. Hindi na magagamit ang jet, pero mataas ang naging kapalit. 4 na SEALs ang nasawi at 8 pa ang nagtamo ng malulubang sugat. Habang abala ang elite na unit sa sariling operasyon, bumaba naman ang pangunahing puwersa sa Panama sa Rio Hato at Torreos Tocumen International Airport. Libu-libong paratrooper mula ika-75 Ranger Regiment at 82 Airborne Division ang nagsagawa ng isa sa pinakamanalaking combat jump mula dekada 40. Lumilipad sila sa likod ng kalaban at natatangay mismo sa pinakamapanganib na bahagi ng pagsalakay. Kung masyado silang magtatagal sa ere, magiging madaling target ang mga paratrooper. Madaling mapapatumba ng mga puwersa ng PDF sa lupa. Para maiwasan ito, ang mga C-130 na may tropang Amerikano ay lumilipad sa mababang altitude, mga 500 talampakan mula sa lupa. Sa ganitong taas, kapag tumalo ng mga paratrooper mula sa eroplano, halos 12 segundo lang silang nasa ere bago tumama sa lupa. Magulo ang eksena. Dumadaplis sa ibabaw ng mga bubungan sa Panama ang mga transport plane
Habang 12-12 ng paratrooper ang tumatalang palabas, nilalabanan ang malalakas na hangin sa gitnang Amerika. Hindi lahat ay madaling nakalapag. May ilan na bumangga sa runway, puno o latian sa paligid sa bilis. May mga nawawalan ng gamit, bag o radyo habang bumababa. At ang iba ay diretsong bumagsak sa mga posisyon ng PDF. Napilitan silang mabilis na ipagtanggol ang kanilang sarili sa isang desperadong pagsubok na mabuhay habang papalapit ang mga bala ng kalaban. Kahit may nabaling buto, nawawalang gamit at pagkakahiwalay, nanatiling kalmado ang mga paratrooper. Ginamit nila ang kanilang kakayahan at karanasan para gawing pabor sa kanila ang sitwasyon. Habang umaasa ang tropa ng PDF sa spotlight at liwanag ng tutok ng baril para makitang kalaban sa dilim, may kalamangan ng mga Amerikano dahil sa makabagong teknolohiya. Suot ng paratrooper ang night vision goggles na nagpapaliwanag sa dilim. Nakikita ang malilit na grupo ng mga ranger sa dilim at may ilan na bumubuo ng pansamantalang grupo. Bago magpatuloy, nililinis nila ang lugar ng kalaban at naisa sa katuparan ang kanilang mga layunin. Ang PDF, bilang paramilitar na pulisya, ay hindi handa o sanay sa ganitong labanan, kaya agad silang dinaig. Sa Rio Hato, kinuha ng mga batalyon ng Ranger ang paliparan sa wala pang isang oras. Kahit hindi nagulat ng F-117 Nighthawks ang mga tagapagtanggol. Pagsikat ng araw, ang pinakamagagaling na tropa ni Noriega ay napatay na, nahuli, o tumakas na. Hindi nangyari ang krisis ng mga bihag na kinatatakutan ni General Thurman. Sobrang bilis at lupit ng atake ng mga Amerikano, kaya di nakareact o nakatanggap ng utos ang karamihan sa kalaban. May mga napatay at nasugatan, pero maraming ibinaba ang armas at sumuko. Tagumpay ang sabayang estratehiya at wala na ang PDF. Ngunit hindi pa natatapos ang pangunahing layunin. Hindi pa rin nahuhuli si Noriega kahit wala na ang eroplano niya. Sa gitna ng kaguluhan ng unang sagupaan, nakatakas siya, nakaligtas sa pambobomba at naglaho sa mga lansangan ng lungsod ng Panama. Sumunod, naglunsad ang US ng malawakang paghahanap sa buong bansa. May pabuyang $1 milyong kay Noriega. Ngunit lumilipas ang mga araw na wala pa ring bakas ng kinaroroonan niya. Ngunit bago magpasko ng 1,900 at 89, muling nagpakita si Noriega. Humingi siya ng asylum sa Apostolic Nunciature, ang embahada ng Vatican sa lungsod ng Panama. Sa ginawa niya, nagkaroon ng diplomatikong deadlock. Hindi pwedeng lusubin ng US ang embahada at magdulot ng galit sa mundo. Pero hindi rin nila pwedeng hayaang dun lang si Noriega at magplano pa. Dahil sa isang dilema, nakaisip ang US Army ng isang kakaibang solusyon. Isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Nagdesisyon ng PSYOPs team na palibutan ng embahada ng malalaking speaker at mag-acoustic bombardment sa taguan ni Noriega. Buwan na raw nilang pinatugtog ng malakas ang rock at heavy metal, tulad ng Panama ni Van Halen at You've Got Another Thing Coming ng Judas Priest. Weaponized sensory overload ito, na layong magdulot ng matinding pagod sa isip at pagkawala ng tulog. Dahan-dahan ngunit tiyak, nagsisimula ng gumana ang taktika ng pader ng ingay. Kahit sino kayang makinig ng malakas na musika na matagal. Pero kapag araw-araw at gabi-gabi itong malakas ang tugtog, halos mabingi ka at hindi ka makatulog o makapag-isip. Isa ito sa pinaka-epektibong di marahas na paraan ng pagpapahirap. Tinis niya ng higit 1 linggo, pero sa huli, sumuko rin si Noriega. Noong Enero 3, 1,990, lumabas siya ng embahada, pagod at wasak, at sumuko sa mga otoridad. Agad siyang ipina-extradite sa Miami, kung saan naharap siya sa mga kasong may kinalaman sa droga at raket. Tapos na ang Operasyon Just Cause. Sa ilang linggo, napatalsik ng militar ng US ang diktador at nabuwag ang puwersang paramilitar. Pinatunayan din ito ang bisa ng bagong doktrina na hindi umaasa sa mabagal at paunti-unting taktika ng dati, kundi pinapagana ng bilis at lihim na pagkilos. Mabilis lumipas ang panahon. Pagkatapos ng 37 taon, ang target ay hindi nasuwain na diktador sa gubat, kundi ang leader ng Iran. I-click ang video sa screen para makita kung paano isinagawa ng US ang pinakakomplikadong decapitation strike ng ika-21 siglo. Salamat sa panonood. Magkita ulit sa susunod na labanan.